After 3 months, ang buong akala ni Gab mawawala na sa kanya ang kanyang asawa, pero nakasurvive si Olivia. Ngunit comatose pa rin to at di alam kung kailan to magigising. Naging bahay na ni Gab ang ospital. Di niya iniwan ang asawa niya dahil nais niya na sa pagising nito, siya ang unang makikita ni Olivia. Nais din niyang tuparin ang pangako niya na hindi niya to iiwan o aalis sa tabi nito. Han, good morning. Kamusta ang likod mo? Sumasakit ba? Tanong niya sa asawa niya kahit alam niya na hindi naman to sasagot sa kanya. Alam mo ba, si Baby Riley magaling na siya magsalita, marami na siyang alam at sobrang kulit na niya. Sumasakit ang tuhod ni Daddy kakahabol sa kanya dahil mabilis siya maglakad. Kaya honey, gising ka na. Hinahanap to ni Riley ang mommy niya. Habang kinakausap to ni Gab ang kanyang asawa, nagsimulang manubig ang mga mata niya. Araw-araw hindi siya nawawala ng pag-asang gigising na to, na gumaling na to. Awang-awa si Gab habang nakatingin siya sa asawa niya, lalo na't may natuklasan ng mga doktor. Buntis ulit si Olivia at kapag di pa to gumising sa loob ng 9 na buwan, ilalabas ng anak nila sa loob ng tiyan nito. Natatakot si Gab pero sinubukan niya maging matatag para sa anak nila. Dahil naniniwala siyang magiging okay na si Olivia, na magigising na ito. Han, gising ka na. Gusto ko maranasan ang paglihian mo. Gusto kong gumising na gabi para maghanap ng mga gusto mong kainin. Gusto kong pahirapan mo rin ako kagaya ng ibang buntis. Kaya gumising ka na kasi miss na kita, Han. Mahal na mahal kita at hindi ako mapapagod sa'yo. Umiiyak na kausap niya sa asawa. Tumigil lang si Gab sa pag-iyak nang pumasok ang nurse para i-check ang kanyang asawa. Ang ospital naging opisina na rin ni Gab. Dahil hindi niya po pwedeng pabayaan ang negosyo niya, nagtatrabaho pa rin siya kahit nandito siya sa Amerika. Nag-ring ang phone niya kaya mabilis na itong sinagot. Kamusta na si Olivia? Tanong ni Clarice. Ganon pa rin, wala pa ring pagbabago, sagot ni Gab. Sa sunod na araw pupunta kami ni Luther dyan. May papasabay ka ba? Tanong ni Clarice sa kanya. Wala naman, sagot niya sa asawa ng pinsan niya. Okay, kumain ka ng maayos at huwag mo pababayaan ang sarili mo ha? Matutuwa si Olivia kapag nakita kanyang pinababayaan ang sarili mo. Paalala pa nito sa kanya. Thanks, Clarice. Okay lang ako at di ko pinababayaan ang sarili ko dahil kailangan ako ng asawa ko. May anak akong kailangan alagaan. Huwag kayo masyado mag-alala sa akin. Aniya kay Clarice. Mabuti naman kung ganon. Sige, bye na ha. Baka nakakaabala na kami. Paalam ni Clarice at pinatay na ang tawag. Narinig mo yon, Han? Si Clarice pupuntahan ka raw niya dito. Kausap ni Gab sa asawa niya. Palagi niya tong kinakausap dahil alam niya na makakatulong to sa mabilis na recovery. May napansin din si Gab sa balat ni Olivia. Nagsisimula na itong bumalik sa dati. Ang sabi ng doktor magandang sign daw ang ganito. Tinapos na ni Gab ang ginagawa niya. Ilang sandali naman dumating na si Luz para maghalilis sa kanya. Salitan silang nagbabantay kay Olivia. Han, uuwi muna ako. Babalik din ako mamaya. Si mommy muna ang magbabantay sa'yo. Paalam niya kay Olivia. Aalis na po ako, Mom. Sige anak. Ingat ka ha. Tulog si Riley nung umalis ako dahil iiyak na naman siya kapag alam niya na aalis ako. Saad ni Luz kay Gab. It's okay, Mom. Sige po, aalis na po ako. Lumabas na si Gab sa ospital at nagmaneho na papauwi. Pagdating niya sa bahay nila, tulog pa rin ang anak niya. Hinalikan niya ito at tumabi sa anak niya. Habang pinagmamasdan niya ito, hindi na naman niya maiwasan na hindi umiyak. Minsan hindi niya maiwasang magalit sa sarili niya. Dahil lahat na lang ng paghihirap ay naranasan niyang mahal niya. Di niya tuloy maiwasan na isipin na baka si Olivia ang kapalit ng lahat ng mga kasalanan niya noon. Aminado siya, babaero siya at pinaglalaroan niya ang damdamin ng mga babae. Kaya siguro ganito ang nangyayari sa kanya. Gigising ang mommy mo anak. At alam ko na ikaw ang una niyang hahanapin. Kausap ni Gab sa natutulog niyang anak. Pumikit na siya dahil nakaramdam na siya ng antok. Yumakap din siya sa anak niya. Samantala sa ospital nakaupo si Luz habang nakatingin sa anak niya. Para sa isang ina, sobrang sakit na makita ang anak niyang nasa ganitong sitwasyon. Ngayon alam ko na ang nararamdaman mo nung nasa ganitong sitwasyon ako. Anak, siguro takot na takot ka noon. Kasi ako, takot na takot ako. Nahihirapan akong makita ka habang nakahiga ka dyan. Gising ka na kasi babawi pa kami ng daddy mo sa'yo. Kagaya ni Gab ay kinakausap din ni Lutz ang anak niya.
Dumaan pa ang maraming araw pero ganun pa rin ang kalagayan ni Olivia. Unti-unti na ring lumalaki ang tiyan niya. Si Luz ang nagbabantay sa kanya sa loob ng 2 linggo dahil kailangan ni Gab na bumalik ng Pilipinas dahil nagkaroon ng problema sa Bartel. Okay lang ang asawa mo, anak. Huwag kang mag-alala masyado. Saad ni Luz kay Gab. Salamat po, Mom. Bukas pong flight ko pabalik dyan. Iiwan ko po muna si Riley sa bahay nila Mommy dahil babalik din po ako ulit dito sa Pilipinas. Sige, anak. Habang nasa Pilipinas si Gab, inaayos niya ng mga problema sa Bartel. Stress na siya dahil sa mga nanggugulo lagi sa bar niya. Sumasabay din talaga sa mga problema niya, mga siraulo. Kaya humingi na siya ng tulong sa kaibigan at mga pinsan niya. Alam mo bro, mas okay kung magsara muna kayo na 1 linggo. Kasi kung magpapatuloy ito, malulugi ka. Saad ni Luther. Yun din ang naisip ko. Nakakainis lang dahil bakit ngayon pa rin na naisip na manggulo. Naiinis na saad ni Gab. Nandito sila sa Bartel habang nagiinuman at laking pasasalamat niya dahil sa kahit anong oras nasa tabi niya ang pinsan at kaibigan niya. Sa kahit anong pinagdadaanan niya, handa siyang tulungan ng mga ito. Relax bro. Mauuli din natin na may pakana nito. Halatang sinasadya nila to eh. Dahil isa tong bar mo sa pinaka-safe na bar kaya paano na may guluhan at halos sunod-sunod na. Saad naman ni Stanley. Yun nga rin ang naiisip ko eh. Sayang dahil di natin mahinga ng tulong si Manuel ngayon. Pero kung nandito sana siya, alam ko na mas mapapabilis ang paghuli natin sa mga daga. Pero isa lang naman ang kilala ko na may malaking galit sa akin. Si Joshua lang ang kilala ko. Saad ni Gab. Gotcha. Siyang dapat natin pamanmanan. Sabi naman ni Luther. Salamat sa inyo guys. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kapag wala kayo. Bukas babalik ako ng Amerika. Mahalaga ang negosyo ko pero mas mahalaga ang asawa ko. Saad ni Gab sa kanila. Kaya natin to, don't worry too much. Hindi na ganang uminom si Gab dahil kailangan pa niyang umuwi sa anak niya. Pagdating niya, gising pa ito at nakikipaglaro to sa mommy niya. Hindi para to inaantok at ayaw pa nitong matulog. Nagpalit muna siya ng damit bago niya binuhat ng anak niya. Kinabukasan, maagang gumising si Gab dahil tanghali ng flight niya. Kaya maaga siyang pumunta sa airport. Buong biyahe tulog siya. Gigising lang siya kapag kakain na. At nang makarating na siya ay sa ospital kaagad siya dumiretso. Laking gulat niya at halos mawalan siya ng balanse dalang asawa niya. Honey? Hindi inaasahan ni Gab ang nakikita niya ngayon. Gising na si Olivia at nakatingin to sa kanya. Medyo nanghihina mga tuhod niya habang naglalakad papalapit sa asawa niya. Wala ring paglagyan ng tuwang nadarama niya. Parang sasabog ang puso niya sa saya. Han! Tawag niya sa asawa niya pero nakatingin lang to sa kanya. Thank God you're awake. Halos maiyak na bulalas ni Gab. Who are you? Bakit mo ako tinatawag na Han? Tanong ni Olivia sa kanya. At nakikita niya nalilito ito. Hindi mo ba ako kilala? Tanong ni Gab sa asawa niya. Hindi, ngayon lang kita nakita. Nakakunot ang noong sagot ni Olivia. Ako ang... Anak, let's talk. Gusto ni Luz ipaliwanag kay Gab ang nangyayari. Okay, Mom, sagot niya at sumunod siya sa biyanan niya. Lumabas sila at iniwan nila si Olivia sa loob. Anak, hindi kanya naaalala. May temporary amnesia siya. Ako lang ang kilala niya at kahit ang daddy Xander niya, hindi rin niya kilala. Si Arturo pa rin ang kilala niyang ama. Paliwanag ng biyanan niya sa kanya. Kakausapin kong doktor, Mom, saan ni Gab? Mas mabuti pa nga anak para alam mo ang kalagayan ng asawa mo. Pero sana maintindihan mo na hindi sinasadya ng asawa mong kalimutan ka. Malungkot na sabi ni Luz. I understand, Mom, so don't worry about me. Nakangiting sabi ni Gab kay Luz. Salamat anak. Bumalik na si Luz sa loob ng silid ni Olivia at si Gab naman pumunta sa doktor para kausapin to. Nalaman niyang common pala na wala ang alaala ng mga taong kakagaling lang sa coma at ito ang nararanasan ng asawa niya. Ang sabi pa ng doktor, wag daw bibiglain si Olivia dahil unti-unti namang bumabalik ang alaala nito. Baka mas lalong mahirapan si Olivia kapag pinilit nila. Isa pa, buntis to kaya't marami na magbabago. Thank you, Doc. Pasasalamat na dito at lumabas na siya ng office ng doktor. Kinakabahan si Gab dahil hindi niya alam kung paano ba siya magpapaliwanag kay Olivia. Iniisip niya kung paano siya magpapakilala na asawa siya nito. Nanginginig pa ang kamay niya habang nakahawak sa doorknob, pero nilakasan niya ang loob niya at binuksan niya ito. Nakaupo si Olivia at nakatingin lamang sa kanya. Hi!
Nahihiyang bati niya sa asawa niya. Who are you? Kilala ba kita? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Olivia. I'm Gabriel Miranda. Pakilala niya sa asawa niya. Gabriel? Narinig niyang inulit ni Olivia ang pangalan niya, pero kagad din tong tumingin sa kanya. Wala akong kilalang Gabriel. Ako bang dinadalaw mo? Parang batang tanong nito sa kanya. Nagkamali lang yata ako. Olivia din kasi yung name na dinadalaw ko eh. Pagsasinungaling ni Gab. Ganun ba? Malungkot ang mukhang sambit nito. For you. Nakangiting inabot ni Gab ang bulaklak sa asawa niya. Bakit mo ako binibigyan ng flowers? Baka magalit si Olivia. Sagot nito sa kanya. Hindi siya magagalit. Nakangiting sagot niya sa asawa niya. Okay, thank you. Parang nahihiya pang saad nito at inamoy ang bulaklak. How's your feeling? I'm good. Medyo inaantok lang ako. Sagot ni Olivia sa kanya. Gusto mo bang matulog? Tanong niya sa asawa niya. Gusto ko sana pero kasi wala si mommy. Sabi niya mamaya pa siya babalik. Baka kasi may masumang taong pumasok dito sa room ko. Walang papasok dito. Matulog ka na dahil babantayan kita. Wag na dahil baka busy ka. Nakakahiya naman po, Kuya Gab. Shit! Napamura siya na mahina dahil hindi niya inaasahan na tatawagin siya nitong kuya. Minumura mo ba ako, kuya? Inosenteng tanong nito sa kanya. No, I'm sorry. Hingi niya ng paumanhin. Okay. Nakangusong saad ni Olivia at humiga na ito. Ilang sandali pa ay nakatulog na ito. Hindi naman napigilan ni Gab na mapangiti habang pinagmamasdan ng asawa niya. Mukhang mahihirapan siya pero chance pa rin niya to. I love you, honey. At gagawin kong lahat, maalala mo lamang ako ulit. Nakangiting kausap niya sa asawa niya habang natutulog. Olivia's POV. Nang idilat ko ang mga mata ko, malabo ang nakikita ko. Kaya pumikit na muna ako. Nagtataka ko kung bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko. Kaya tumilat ako at bumungad sa akin ang puting kisame. Hanggang sa may narinig akong ingay na tumingin ako sa gilid ko at nakita ko ang mommy ko na umiiyak. Gusto ko magsalita pero hindi ko magawa. Hanggang sa may dumating na doktor. May kung ano silang ginagawa sa akin kaya ngayon ko palang na-realize na nasa ospital pala ako. Gusto ko mang tanungin si mommy. Bigla na bumigat ang talukap ng mga mata ko. Hanggang sa hindi ko na alam ang nangyayari sa paligid ko. At nang magising ulit ako ay wala nang maraming aparato na nakasabit sa akin. At naigalaw ko na rin ang kamay ko. Hanggang sa sinubukan kong tawagin si mommy. At mabilis naman siyang lumapit sa akin. Mommy, ano pong gagawin natin dito? Tanong ko sa kanya. Kakagaling mo lang sa operasyon, anak. Pero relax ka lang, okay? Nakangiting sagot sa akin ni mommy. May sakit po ba ako? Bakit ang ikli na po ng buhok ko? Kakalbo po ba ako, mom? Nagtataka pang tanong ko sa kanya. Anak, sasagutin ko ang mga tanong mo, pero hindi pa sa ngayon. Masaya ako na gumising ka na. Salamat sa Diyos dahil okay ka na, sabi niya sa akin habang nakikita ko ang pagpatak ng mga luha niya. Wala akong halos maintindihan sa mga sinabi niya, kaya hinayaan ko na lamang muna. Pero nagulat ako dahil biglang bumukas ang pintuan at may pumasok na matangkad na lalaki. Gwapo siya pero hindi bagay sa kanya ang buhok niya dahil medyo mahaba at may balbas na rin siya. Kumunot ang noo ko dahil tinawag niya akong hon. Hindi ko naman siya kilala. Pero iniwan nila ako ni mommy dahil mag-uusap pa sila. Kaya naisip ko na baka kabit siya ni mommy. At baka hindi talaga akong honey niya. Ibig sabihin ba nun, niloloko ni mommy si Daddy Arturo? Pero mas okay na yon dahil masama si Daddy. Palagi siyang sinasaktan si mommy. Kaya naman kung may dumating man sa buhay ni mommy na mamahalin at aalagaan siya, magiging masaya na ako para sa kanya. Pero bakit sa lalaki kanina, may kirot akong naramdaman sa puso ko? Bakit nasasaktan ako? Wala rin akong lakas na loob para tanungin siya hanggang sa nagpaalam na siya sa akin. Ako na may naiwan na nagtataka. Hanggang dumako na ang tingin ko sa tiyan ko. Nalalaki ang mata ko dahil medyo malaki ang tiyan ko na para na akong buntis. Kaya kinapa ko ito at bigla naman akong natakot dahil paano ko nabuntis? Pero baka tumaba lang din talaga ako. Pero bakit naman ang liit ng mga braso ko?
Medyo sumasakit ang ulo ko dahil sa mga iniisip ko. Di ko rin kasi alam ang isasagot sa tanong ko. Napatingin ulit ako sa pinto dahil bigla pumasok na si kuya. Alam ko na mas matanda siya sa akin, kaya kuya ko na siya ngayon. May dala siyang bulaklak at ibinigay niya ito sa akin. Lihim naman akong natuwa at lihim nang umiti dahil nalaman ko ang pangalan niya. Olivia raw ang pangalan ng dinadalaw niya, kaya naisip ko na kung buntis ako ay baka siya ang boyfriend ko. Pero paano nga kung hindi? Paano kung nagsisinungaling siya sa akin? At siya talaga ang boyfriend ng mommy ko? Gusto nilang kunin ang loob ko para itago nila ang sekreto nila. Kaysa mag-isip ng kung ano-ano, natulog na lamang ako. At hinayaan ko lamang si Kuya Pogi. Inaantok na naman kasi ako eh. Nagising ako dahil may naramdaman ako na dumampi sa labi ko. At nang inilat ko ang mga mata ko, bumungad sa akin isang gwapong lalaki. Pero parang kilala ko siya eh. Pero parang hindi rin. Ikaw ba ang ama ng pinagbubuntis ko? Hindi ko mapigilan ang sarili ko at yon ang unang lumabas sa bibig ko. Ikaw ba ang ama ng pinagbubuntis ko? Tanong ni Olivia sa lalaki na nasa harapan niya. Pero nagtataka siya dahil parang kilala niya ito. Bakit parang kapareho ng mga mata nito ang kay Gab? Kaya tinitigan niya ito ng mabuti. At doon niya nakumpirma na si Gab na nga ito. Bagong gupit at ahit na nito ang balbas niya. Gab? Tanong niya sa lalaki. Yes, son? May magandang ngiti na sagot ni Gab kay Olivia. Tigilan mo nga ako sa kakatawag mo ng hon? Naiinis na sabi niya sa lalaki. Bakit naman honey naman talaga kita? Sagot pa ni Gab na may malawak pa rin na ngiti sa labi niya. Hindi pa kita naaalala, kaya hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi mo. Pero gwapo naman kaya pwede na rin siguro. Nakangiti na sabi ni Olivia. Dahil bigla na lamang nagbago ang mood niya. Okay, Han? Masaya naman si Gab dahil kahit di siya naalala ng asawa niya, ay hindi niya ito pinagtabuyan. Kaya naisip niyang ligawan niya ang asawa niya. Sinimulan niya ang pagpapapogi dahil alam niya na nakalimutan man siya ni Olivia, alam niyang kilala siya ng puso nito at gagawin niya ang lahat ng kaya niya para lang pasahin ito. Kung boyfriend kita, bakit di kita maalala? Tanong ni Olivia kay Gab. Huwag ka mabibigla pero nagka-amnesia ka kasi. Kaya hindi mo ako maalala? Sagot naman ni Gab sa kanya. Ganun ba? Parang batang sabi ni Olivia. Bakit parang malungkot ka? Tanong niya sa asawa niya. Akala ko kasi boyfriend ka ng mommy ko eh. Yun pala ikaw ang boyfriend ko. Pero paano mo ba ako nagustuhan? Sigurado ako na pangit ako dahil maikli ng buhok ko kaya't parang imposible. Malungkot na saad ni Olivia sa kanya. Gusto niyang matawa dahil sa sinabi nito na boyfriend siya ni Mommy Luz. Pero nalungkot din siya dahil parang naging malungkot din to. Para sa kanya walang nagbago kay Olivia. Ito pa rin ang pinakamagandang babae na nakilala niya. Lumapit siya sa asawa niya at tinalikan niya itong bigla sa labi. Bigla namang namula ang buong mukha ni Olivia. Nahihiyang kinikilig siya. Kaya gusto niyang pumalakpak dahil ang galing naman niyang pumili ng boyfriend. Pero kailangan pa rin niyang maging dalagang Pilipina at siguraduhin na kasintahan na nga niya ito. Bakit ka pa ba nangahalik? Hindi pa nga ako sigurado kung boyfriend ba talaga kita. Medyo mataray pang tanong niya kay Gab. Gusto ko lang dahil para sa akin ay ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko? Saad naman ni Gab. Wala na bang ibang lines kasi gamit na yan eh. Ginagamit ng mga babaero? Sabi naman ni Olivia. Han, tawag ni Gab. Hindi ba si Joshua ang boyfriend ko? Pinipilit ako kasi ni Daddy na sagutin ko raw to eh. Kaya lang di ko naman gusto sa Joshua. Malungkot na anito sa kanya. Shit! Mahinang napumura si Gab dahil sa inis niya, pero kailangan niya intindihin ang sitwasyon dahil ang mga naalala lang ni Olivia ay ang mga panahong di pa sila magkakilala. Hindi ka ba naniniwala na ako ang boyfriend mo? Imposible bang magustuhan mo ko? Kunwaring tanong ni Gab sa asawa niya. Gusto lang niyang magpaawa kay Olivia. Naparanok naman si Olivia dahil nakikita niya ang lungkot sa mga mata ni Gab. Medyo nainis siya dahil niya napigilan ang bibig niya. Bigla na lang kasi niyang naalala sa Joshua kaya niya nasabi.
Pero naisip niya rin na baka totoong boyfriend niya ito. Dahil nga sa nawala raw ang mga alaala niya. Gab, sorry. Naniniwala naman ako kaya lang masyado ka kasing gwapo para sa akin kaya mahirap paniwalaan na nagkagusto ka sa akin. Nahihiyang sabi niya sa lalaki. Masyado ka ring maganda para sa akin pero pinakasalan mo ko. Nakangiting sabi nito na ikinagulat niya. Anong sabi mo? Pinakasalan kita? Tanong nito sa kanya. Oo, mabilis na sagot ni Gab. May ebidensya ka ba? Tanong niya sa lalaki. Pinakita niya ang kamay niya kaya tula sa sarili, tumingin din si Olivia sa daliri niya. At nanlaki ang mata niya dahil may singsing nga sa daliri niya. Kaya ibig sabihin na may asawa na siya at di niya ito basta boyfriend lamang. Teka lang, naguguluhan ako. Matutulog muna ako. Paalam niya kay Gab. Ngumiti naman si Gab at inanalayan siya. Kaya napangiti rin siya bago niya ipikit ang mga mata niya. Ayaw niya mag-isip dahil baka biglang sumabog ang utak niya. Hinayaan naman ni Gab na matulog ang asawa niya. Alam niyang nabibigla ito pero hindi niya mapigilan ang sarili niya. Gustong gusto niya kasi na ipakilala ang sarili niya bilang asawa siya nito. Alam niya na imposibleng maalala siya nito kaagad pero sisikapin niya. Kahit paunti-unti tutulungan niya ang asawa niya. Mabilis tong nakatulog kaya tinalikan niya ito sa noo. Di niya mapigilan na ngunit habang pinagmamasdan ng asawa, nagre-ring ang phone niya kahit mabilis na tong sinagot. Tumawag ang kaibigan niya at sinabi nito ang mga impormasyon na nalaman nila tungkol sa mga nanggugulo sa Bartel. Iniyaan na lang muna niya dahil kapag maayos ng kalagayan ng asawa niya, uuwi na sila sa Pilipinas at siya na mismo ang aayos sa mga nangyayaring gulo sa negosyo niya. Naglakad siya pabalik sa hospital bed ni Olivia. Hinimas niya ang tiyan nito. Napangiti siya dahil ini-imagine niyang maglilihi ang asawa niya. Alam niyang mahirap pag naglilihi ang mga babae pero gusto niya talaga tong maranasan. I love you both. Magpalakas kayo para makauwi na tayo sa bahay. Hinihintay na tayo ni Riley. Kausap niya kay Olivia. Namimiss na rin ni Gab ang anak niya at malaki ang pag-asang mabilis gumaling si Olivia kapag nakita nitong anak nila. Hinawakan ni Gab ang kamay ng asawa niya hanggang sa nakatulog na siya. Nagising naman si Olivia at napatingin siya sa kamay niya na hawak ng asawa niya. Iniisip pa lang niyang asawa niya ito ay talaga namang swerte siya ng bonggang-bongga. Lihim na nga siyang kinilig nang malaman niya na boyfriend niya ito. Lalo pa ngayon may singsing na talaga sa daliri niya. Pero bakit parang may namimiss siya? May gusto siyang makita. Pero di niya alam kung sino at kung ano. Saan niya ito makikita? Biglang pumatak ang luha niya na hindi niya malamang dahilan. Hanggang sa napahagulgol na siya sa sobrang sakit ng puso niya. Hindi na napigilan ni Olivia ang sarili niya hanggang sa biglang nagising si Gab. May naririnig kasi siyang umiiyak. Han, what happened? May masakit ba sa'yo? Nag-aaralang tanong ni Gab. Bakit? May namimiss ako. Hindi ko alam pero parang may nakalimutan ako. Umiiyak na sagot ni Olivia. Kagad na kinuha ni Gab ang phone niya at pinakita niya ang family picture nila. Na makita ni Olivia ang batang nasa picture, doon siya humagulgol ng sobra. Napatunayan niyang tama ang sinasabi ni Gab. Gusto niyang maalala kung sinong bata pero wala talaga siyang maalala. Anak ba natin siya? Yes, honey. His name is Riley. Nakangiting sagot ni Gab pero parang iiyak na rin to. Umuwi na tayo dahil gusto ko na siyang makita. Gusto ko na siyang makasama. Wala man akong maalala pero nararamdaman kong anak ko siya. Hindi pa tayo pwedeng umuwi dahil under observation ka pa. At nasa Pilipinas siya. Paliwanag ni Gab sa asawa niya. Nasaan ba tayo? Wala ba tayo sa Pilipinas? Nagtatakang tanong ni Olivia. Nasa Amerika tayo, sagot ni Gab na kinatulala ng asawa niya. Dahil sa mga nalaman niya, pinipilit ni Olivia ang alalahanin ang lahat pero sumasakit lang ang ulo niya. Gustong-gusto niya nang maalala ang nakaraan at ang mga nangyari sa kanya. Bakit wala ko maalala? Bakit? Riley! Umiiyak na sigaw ni Olivia.